Alright, for today's video is ipapakita ko sa inyo ang hitsura ng Davao City. Talagang simula talaga sa public transport terminal ng Ecoland hanggang sa makarating tayo ng Panakan sa may depo. 40 pesos Panakan. Jeans. Sa Kasing-singin ko ba? wala. Sa traffic, no problem, may mga bus naman, no. Kunyari yan nga mga biyahe mong malalayo. Kunyari empleyado ka, for example, no, pagtatrabaho ka ng Panabo City, tapos ikay nakatira dito sa may Ecoland area or malapit lang sa Ecoland, so magbus ka na lang, no, papuntang Panabo o papuntang Lasang, Bunawan, Tibungko, Ilang or Panakan. So maganda kasi sa bus, 40 pesos yung pamasahe. Example, Panakan lang na public market. So yung pamasahe 40 pesos lang, tapos air condition pa. Hindi ka pa mapapagod hindi ka papapagod sa stress, no. I mean, hindi ka mas-stress sa mga taong akyat baba sa mga sasakyan, sa mga jeep na yung sinasakyan, for example. Tapos Alikabok, usok, tapos syempre paabot ng bayad. So iba pa rin talaga kapag nakabas ka. Komportable yung upo, hindi siksikan, walang usog-usog. So ito naman yung ating pagsakay ng bus ay intentional, no, kasi may purpose ko tayo nito. Yun ang gusto ko ipakita sa inyo, ang hitsura ng Davao City. So gano'n nga ba kaganda ang Davao City at kalawak, kalapad. So dito natin malalaman at makikita. So time check tayo, it's 7:45 ng umaga. So umalis tayo ng bus terminal ng 7:45 or 7:40 o 7:45 na lang, kasi yun yung nabanggit natin. 7:45 plus 2 minutes, ganun. So ilang minuto kaya yung magiging biyahe natin papuntang Panakan public market or depot. And sa takbong 60 kph, kasi 60 km per hour lang yung maximum speed natin sa diversion road. And dito naman sa area na to sa may Quimpo Boulevard ay nasa lang siya sa 40 km per hour. So sabi nga nung may nag-comment diyan, no, shout out to sa inyo, sir, no, nasabi mo na napakabagal naman ng 60 km per hour na maximum speed sa Davao City. Parang mahirapan ka yata na kung mahirapan ka talaga kung speed crazy ka na tao, sanay ka sa inyong lugar. For example, dyan sa ibang bansa, no, mostly hindi naman, may mga freeway kasi, di ba, sa ibang bansa na basta matulin daw yung takbo ng mga sasakyan. So dito sa Davao City hindi mo yung ma-apply. Talagang madidisiplina ka rito. Yan lang, dalawa lang pagpipilian. Magmaneho ka ng naaayon sa batas ng Davao City, or wag na lang, kung hindi mo kaya sundin yung yung batas dito, yung implementation, yung rules and regulations. So yun, maganda, very good. At least meron ganong meron kang ganong mindset, hindi mo kaya mag-drive ng ganon ka-slow. So may mga post tayo minsan, like siguro mga ilang minuto, seconds lang actually, mga 30. Yun, yun, huli. Di ba? Yun, huli. Okay, ano kayang nun ginawa? Pwedeng sila nag-pick up sila ng pasahero sa bawal na spot. So baka baka no loading and unloading area. Basta dito sa Davao, dami naming dito, yung mga implementation sa traffic rules and regulations talaga dito, well implemented, no? Kaya huwag kayong pakumpiyansa. Marami akong mga nababasang komento dito sa Davao sa aking mga vlog regarding sa traffic rules and regulations and violations sa Davao City, na yun nga, ang sabi ay 20 years mahigit daw sila sa ibang bansa nagtatrabaho as driver,
tas dito lang sila sa sorry natawa ko, pero yun nga, parang hindi naman siguro tunog bitterness yung tao na yun, pero talagang di niya talaga lubos akalain na yun na nga, despite sa 20 years of experience niyang driver sa ibang bansa, dito lang siya sa Davao talaga na nahuli, natikitan, nagka-violation. Swerving, madalas na traffic, mga doon sa may I'm talking about intersection sa may Ecoland and Sandawa, o yung may Jollibee, malapit sa may Ecoland bus terminal. May mga content kasi ako doon sa area na yon, na yun na nga, ang sabi ay tinanong ko yung mga traffic enforcer kung ano yung madalas na nagiging violation ng mga driver. Ang sabi ay swerving. Tapos tinatanong ko naman siya kung mga taga saan ba yung mga madalas na mga nahuhuli. Ang sabi niya ay mga mga dayo mostly, hindi mga taga Davao. So hindi nila familiar yung daan. Kahit mga taga Davao, marami tayong kakilala dyan na talagang natitikitan din dyan sa may bandang Ecoland corner, Sandawa, dahil nga sa swerving, mali yung lane na dinadaanan. Kumbaga parang pa-turn right pala siya, pero doon siya sa middle lane. Kasi iba naman, didiretso pala siyang Quimpo Boulevard, doon siya pumila siya doon sa papuntang left lane. Ito ay parte pa rin to ng parte pa rin to ng Quimpo Boulevard, at magtatapos to sa unahan dahil diliko tayo pa right side, na siya, MacArthur Highway, Matina, Davao City. So itong area na to dito, subdivision, pangalan ay South Grove. Hindi ko alam kung ano to ni Orange Grove, baka kamag-anak, no? So yung area na yan dyan, para pang mayaman. Sino ba nakatira dyan? May mga viewer ba akong nakatira sa South Grove? Parang maganda yata yung yung village na yan, subdivision, kasi maraming punong kahoy, diba? Kita nyo naman kapag nagbe-video ako, nagba-vlog overview facing dito sa may bandang south area, makikita mo yung mga malawak, no, na greeneries, kakahoyan. Okay, welcome to MacArthur Highway. MacArthur Highway na tayo. Shrine Hills, Matina. DILG office wala na, giniba na. Regional office DILG. So ito yung Shrine Hills, Matina, backyard. Itong bahay na to, tagal na nito, bata pa ako yan, andyan na yan. May nakatira pa rin, no? Galing. Okay, so ito naman yung Global Township, McDonald. So harap tapat lang yan, yung papuntang Shrine Hills, Matina na daan. Yan, turo natin. Yan, galing yan sa Shrine Hills, Matina. Tapos ito yung bundok, ito yung Shrine Hills, Matina, ganda niyan, ganda no kapag diyan ka nakatira. Kaso nga lang, pang rich kid, pang mayaman lang may afford dyan. Kunyari wala ka pang dyan, wala kang ancestral land or ancestral property, tama ba? Property na yung mga ancestors, gano'n na lang. So ngayon bibili ka sa ganitong panahon, parang millions, no? Sobrang mahal. Kasi isa yan sa pinaka prime din na prime lot yan, no? Davao City downtown. And of course malapit nga siya sa sa Davao Global Township. Tapos resort, restaurants, no? Overlooking, ganda ng lugar dyan. Hindi ko alam kung may fault line ba yan, no? Kasi kung if ever na mayroon yung tatad yan ng fault line, delikado din. Okay, may nakita tayo aeroplano pa-landing, so welcome aboard. Wala, bisa kita sa camera. Daming wirings, no? So sana itong wiring sa to dito siyang isusunod, no, na i-underground cabling. Ano sa tingin nyo? Kaya ba? Dito sa Davao City downtown area, kahit walang traffic, hindi rin ganun kadaling makarating sa mga destination dahil nga sa speed limit. Traffic lights also, no? Isa yan sa factor. Maraming traffic lights sa Davao City,
na gumagana naman kahit paano. Pero maraming mga traffic lights sa Davao na walang hindi gumagana. So yun na nga, kahit hindi ma-traffic ang Davao City dahil nga sa maraming existing na mga traffic lights in the intersection, so matatagalan ka sa pagdating sa iyong destination. And isa rin yung factor na makapagbabagal lang yung biyahe, ang speed limit na sinusunod. Strictly talaga siya implemented. Gaya niya sila mga government employee, mga empleyado, maaaring taga Panabo, maaaring Tagum, Carmen, or Bunawan, Tibongko, Lasang, o somewhere in Buhangin. So sasakay sila ng bus. Good thing is may mga spot area, may mga mga pick up point area. Nga pala, hindi natin na-videohan yung intersection doon sa may DGT, kung saan makikita sana yung McDonald's and Starbucks. South Best Shuttles Coffee ka lang. DGT, Alexian Brothers Health and Wellness, Davao Memorial Park. Ito may harang, may bakod. So baka panibagong rito. Panibagong gusali, no? O sadya lang siya, private property lang talaga siya, kaya no trespassing. So wala sila planong lagyan ng anything, no, ng mga matataas na gusali. Pero yan, panigurado, isa yan sa mga sinusubukan, no, na bilhin ng mga developer, si Bulan Master, ng mga Ayala, o ano pa mga kumpanya na mahilig magnegosyo ng mga condominium hotel. Focus, Toilet Drive, Cosing. Diba? So ang tanong dyan, maganda ba ang Davao City? So makita naman natin yan sa highway, sa main road, diba? So okay na, maraming masasakyan. Maganda yung Center Islands namin dito, talagang well maintained. Tapos kapag may okasyon naman dito like Pasko o araw ng Davao, so may makikita ka mga dito, mga nakasabit na mga banda, mga flower petals, mga orchid, which is representing or icon ng Davao. Matina IT Park. So may nag-comment sa aking video minsan featuring IT Park na hindi daw talaga to legit na IT Park. Parang pangalan daw IT Park. Hindi naman IT Park talaga siya, kasi may Alorica, DPO. Sa United Davao Specialist Hospital and Medical Center. Hospital yan. Starbucks. Maganda yan na building. Pagka dyan, gabi, maganda rin yung lugar. Pwede rin tumambay dyan sa loob. Minsan, punta tayo dyan na kumbaga tatambay tayo dyan sa loob. Meron silang 7-Eleven. Basta siya, parang maliit, no? Mini IT Park. So maliit lang o malaki. Pag sinabi IT Park talaga yan. Di ko alam kung ilang minuto ang mga tinatagal na mga intersections crossing sa traffic light. I think nasa mga 3 minutes, no? So malaking din yun. Para sa mga nagmamadali, yung 3 minutes na yun, napaka malaking bagay na yun. Diba? Kaya best advice talaga kapag nagmamadali ka, ayaw mong malit, ayaw mong ma-stress, talagang agahan matulog at maagang gising, ganun, para iwas late na. IT Park. Ang nagbigay ng pag-asa. Yan, so malapit itong matapos.
Pero di ba dapat ano to projected first quarter of the year 2025 kasi dapat to. Ibig sabihin anong taon 'yun? Taon ito. January, February or March. Tapos ginawang second quarter. April. Hanggang ngayon, malapit na mag-December. Pero andyan pa rin, di pa rin tapos. IT Park. Dating bakanting lote, ngayon may SNR na. IT Park pa. Nilalagyan na dati ng mga carnival, mga Ferris wheel. Back in 2005, 2006, 2007. So ito yung ating dinaanan ay ang Maa Road or Don Julian Rodriguez Avenue. Hindi ako sure kung natanggal na yung ganong pangalan, baka binalik na sa pangalang Maa Road or ano, talagang binagay, no? Kasi Maa naman talaga siya, Maa Road. Ito pala, kabila nito ay Matina. Tapos ito naman area ay Maa. Tama ba? Kasi yung isisisimul na yon, ang tawag doon is ano, Maa. Isisisimul Maa. Kasi ito naman Matina IT Park, di ba? SNR Matina, Davao City. So ibig sabihin ito yung ano, boundary. Itong highway na to, boundary ng Matina and Maa. Okay, kasi yan, Shrine Hills Matina pa rin ang tawag sa area na yan, yung bundok. Tapos sa unahan naman nito, merong NHA Maa. So yun. Tapos Maa National High School. So ibig sabihin doon sa area na yun ay ano na siya, Maa na. Limaria, bago to. Bagong ano to, establishment. Ayun, bago nga, may hindi pa nag-open na pwesto. Danis Palace Shawarma, okay. Ganggang Chicken, Yesterday's. Oh, bago, no? Pasyalan minsan. Ito ano naman to, Leharden syempre. Leharden by Villa Abreli. Oh, galing. Villa Abreli na yata may pinakamalaking ano, no, lupain sa Davao City. Downtown area, city proper. Okay, Mindanao Star Bachelor. Ano tawag dyan? Carpool area or motorpool. Okay. Or bodega, ano pa tawag dyan? Pahingahan. May mga factories din dito sa ano, Maa, marami. You know, YBL, okay. Ang YBL ba pagmamayari ng ano, Bachelor? Parang nabili yata, di ba? Parang may nag-comment dyan sa inyo na nabili na ng Yamson Group of Companies. Forest Lake Maa Cemetery, asa na yun? Tapos may ano dito ha, mga factory, I mean paggawaan ng ano, mga niyog ba yun? Buko, niyog pala, niyog ko. Marami yung ano dati nung kabataan ko pa, kabataan. So ano yun, mga younger years. So ano dato dito, may mga marami akong makakilala na after ma-layoff, at ito yung nagiging target nila na applyan, mga niyog. Ito na yun, Maa Public Cemetery. Diba? So ito yun ha, Maa. Dati ano to, di ko rin to gusto ang area na to dito, itong highway nila, kasi maliit lang to dati, parang dalawang lanes lang to, hindi pa to nagkaroon ng road widening. Tapos yun na nga, creek, open creek. Tapos alikabok, no, grabe. Ay, ngayon kasi ano na siya, no, sarado na yung creek, so mas lumawak talaga yung kalsada, kasi imbis na yung dating open canal, ngayon is ano na siya, walkway na, passage na siya, no, pathway para sa mga maglalakad. Los Biminda Village. So ito yung area na hindi ko masyadong napupuntahan.
lugar na to dito bahain daw. Parang hindi na. Siguro doon sa may ano, mga cemetery area. Parang lowland, no. Pero dito hindi naman, parang elevated na to. Pansin nyo, no? Para elevated na, no. Inyigis subdivision. Parang bahain nga, no. Kasi kita mo yung lupa. Parang parang walang ano, parang may basa lagi. Galing. Na experience ko ulit tong ganitong ano, commute. Malayuan via bus. Bago ulit establishment, Abuelos. Parang ano na yan dati. Establishment na yan dati kasi nga lang ay nawala. Kaya ayan, bago ulit. Ito naman ang 611. Ito pala ay ano siya, BPO. 611. Pagmamayari ni Joji Ilagan. Okay. International School. Stockbridge American International School. Social, no? Hotel din. Joji Ilagan, no? Parang ang galing ng Joji Ilagan pagdating sa ano, sa hospitality industry. Meron silang hotel, may ano pa, may eskwelahan pa. HRS, hotel, ano pa tawag doon? Basta Joji Ilagan. Sa may ano, Chavez. Meron silang eskwelahan dyan. Okay. Siguro dito na area hindi na to siya bahain, gawa nung ano na siya, paslop, gano'n ba, hilly, paangat na. So babahaman doon sa unahan, ibig sabihin malakas pa ng ulan, talagang aagos yung tubig dito pababa. So itong area na dito, madalang lang tayo makapag-vlog sa area na to, no? Hindi na to masyadong napipilitrate nga kasi parang sadyain na siya masyado sa akin. Hindi na siya ganun kapabor. Pero siyempre ano, dahil vlogger tayo, kunyari or vlogger daw tayo, vlogger-vlogiran, sige, subukan na natin na mag-effort din naman pag may time, no? Huwag yung parang occasional lang. So kaya dito, itong ginawa ko na to, marami na tayong pwedeng option na makapunta ng Panakan. Pwede tayong dadaan sa may Boulevard, Agdao. Pero ito yung pinili natin, di baling medyo matagal siyang alis sa bus terminal. Ang mahalaga makapag-vlog tayo, no? Featuring other point of view, another view sa syudad. So yun, diretso dapat itong bus natin na to dun sa may crossing, sa may flyover, dun sa may Magtuod, no, intersection. Yun nga lang kasi ginagawa yung tulay dun, yung flyover na sabi pa nila matatagal-tagalan pa daw bago matapos kasi ano yan napakalaking tulay nun, so matrabaho, kaya hindi siya ganun agad matapos. Kaya for the meantime, itong ating dinadaanan ay parang ano lang to, bypass road. Rerouting muna tayo dito, Aiden Street, Davao City. Lugar lang. Coffee shop, drive-thru slot, Twin Palms. Iba rin talaga ang view, no, kapag araw sa gabi. Pag gabi, ibang lugar madilim, no, nakatakot nang gumalat lumabas. Pero dito sa Davao City, mag-i-enjoy ka na mag road trip pa kasi ano nga, maraming mga establishment, coffee shop, restaurants. Tapos yun, maganda ang mga display ng mga ilaw nila, mga disenyo, pang-attract ng mga customer. Kapag kaaraw naman, ito yung hitsura. Roosters at spider monkey.
bypass road diversion. So yung daan na yon naman, pag didiretsuhin natin yon, papuntang ano yun, circumferential road, no, intersection. Diba dada sa may ano, botanical garden. Pababa sa Doña Vicenta. Tapos yun, ano na, F Torres. Wow, cute naman. Ang ganda naman ng Big Express na yun, no? Ayos ah. Nice one na, mapuntahan ngayon minsan. Galing. Yun nga lang walang decaf. Di ako pwede akong magkape ng ano, hindi decaf kasi grabe yung tama sa akin ng kape. 24/7. Oo, yung mga ano, mga strong na mga kape. Yung brewed coffee, Americano. Nako. Kaya decaf lang talaga pwede. Kasi nakatulog pa din. Yan, Seventh Day Adventist. Ganda naman ang ano, simbahan, no? Iba rin yung ano, sa datingan. Ito pala, ilog pala tong ano, gilid. So kapag umuulan ng malakas, isa to sa may mga warning devices dito na magsisiren talaga siya, mag-a-alarm. Kasi talagang ano to dito, floodway. Floodway ng Pasig. You know, yung gusali na yan, matagal na yan, hindi pa rin occupied. Baka din dahil sa ano, no, sa takot, fear na baka bahain. Catch basin daw kasi itong area na to dito, di ba yun natawag doon, catch basin. Kaya kapag malakas yung buhos ang ulan sa bundok, so aapaw yung tubig, tas dito aakyat. Pero grabe, laki ng mga drainage, oh. Makikita naman natin sa yung ano, yung butas, you know. So time check tayo, it's alas 8:17. So umalis tayo ng ano, 7:45 plus 2 minutes ganun. Itong area na to dito, wala naman tong, hindi to nag-i-exist nung araw. Back in the early 2000 ulit, no, mga 2005, 2006, 7, 8, wala, di pa to existing. Although yes, andito na to, may kita na, pero rough road. Ngayon talagang ang ganda, no. Pwede na siyang hindi lang siya bypass road, no, kundi talagang gawin na siyang main road, highway. Nasa city proper pa rin tayo, pero kita nyo naman, no, may mga ano pa rin, mga greenlands. Inatang Bliss Food Ball Club, ano yan? Okay, Jollibee yan, bagong Jollibee. Daming Jollibee sa Davao. 30 plus, malapit mag 40. Tansya ko lang. Sige, minsan bilangin natin kung ilan ba yung Jollibee sa Davao. Okay, welcome to CP Garcia West. West CP Garcia, or also known as Diversion Road. Yun yung mga ano, installed na CCTV camera para sa mga traffic violators. Davao River, Davao Park, I mean ano, Crocodile Park, Jade Valley. Pwede ka rin dumaan dyan papuntang Tigato, Mandog, pwede na rin. El Rio Vista sa unahan.
Rio Vista Phase 5. Nga pala, Robinson Highlands, isa rin siya sa mga high-end subdivision sa Davao City. Ito na, El Rio Vista Corner, or also known as Bakaka Road. Pero ngayon ang Bakaka Road dati pangalan, ngayon ay Dizon Highway or Dizon Road or Dizon Avenue or Dizon Street. Kasi pag may-ari kasi ito ng mga Dizon family, itong El Rio pala, no? Tama ba? Ang galing. Dizon Elementary School. So nagdonate siya ng nagbahagi siya ng iyong kanyang kalupaan. Si Dizon pala may-ari. I mean, ang Dizon pala na nagmamay-ari ng Dizon Farm, nagmamay-ari ng El Rio, tsaka yan sa Davao Crocodile Park, Riverfront or River Park, ano tawag dyan. Kaya ano pala siya, taga Iloilo, Villanueva, ganun. Dizon Villanueva. So grabe yung traffic pala dito, malala. Unahan pa pa niya ang Gomez. Alayo, distansya oy. Lugar na niya. Ayo, buman dre. Dito ka tapok da, bilisan ta. Yeah, El Rio Bakaka Road, also known as F.S. Dizon Street. Kisang nagbuhat na nga ulit. Sorry. Lula ka, ano pa pa niya? Ito na lang dyan sa Tigatag, Brad. Siya na may yapon ng ginto lang ng mo lang kaya sana. Saan dyan mo na? Meron college, may eskwelahan dito, College of San Ignacio, na tingin ko napakadelikado para sa mga bata kasi may pedestrian lane nga, pero yung iba kasi bulag, no? Alam mo sa Pilipinas, pansin ko lang, mga mga motorista, karamihan ay hindi sila nag-o-obey sa traffic, mga pedestrian lanes. O talagang matulin ang patakbo. Gaya nito, lalo na pag diversion road. Ako'y naawa lang lalo sa mga bata, mga bata, mga matatanda, mga senior citizen na patakbo talaga pagtatawid sila sa pedestrian lane kasi nga hindi nga bubusinahan pa yan.
Hindi ko nakakaasar, no? Pero wala eh, Pilipinas kasi. Kahit pa Davao City, may mga ano pa rin talaga, mga motorista na pagtatawid yung mga tao, eh, talagang patakbo. Para bagang ano, parang walang karapatan na tumawid. Kaya mabilis dapat. So napakadelikado yun. Dapat yung eskwelahan ay mag-provide siya ng footbridge kagaya nung sa kay Pastor Apollo Kibuloy sa KOGC. Meron ng tawiran, tulay. Tandaan mo talaga. Ito naman ang Spring Valley, Purok 5, Barangay Buhangin. Or hindi pala Purok 5, Purok Spring Valley. Montclair Highlands. So yan pala yung Spring Valley na yun. Shout out sa mga taga Spring Valley. Kaya siya tinatawag na Spring Valley kasi may spring. Laging may diyan, tubig, baha. Di man baha, parang sa ilog lang yung kalsada. May tubig lagi kasi spring, natural, bukal ganun. So ito na yung madadaanan natin underpass or subway. Hindi na ko asa pa Yan naman ay puntang Dumanlas. Okay. Buhangin Gym, Buhangin District Hall, and Barangay Buhangin Barangay Hall. Maganda ba ang Davao? Ano sa tingin niyo? Sabi kong oo, maganda. Malapat yung kalsada, maraming sasakyan. Ano kinaganda na maraming sasakyan? Maraming mga private cars, private vehicles, indication of a progressive city. Maunlad ang hanap buhay, ang buhay-buhay ng mga tao rito kahit paano. May kapirahan. Maganda ang circulation, no, ng monetary sa lugar. Kumikita, panggastos. So, pagalingan na lang talaga sa pag-manage ng kapirahan. So, indication, no, ng progresibong syudad ang highway kalsada na makitaan mo ng napakadaming mga sasakyan, mga private cars. Indeed, Metropolitan of Davao. So, time check tayo, alas 8:30. So, 15 minutes to go. Mag-iisang oras na ang nakalipas or makalipas nang tayo umalis sa Ecodan Bus Transport Terminal.
darating yung araw na itong Davao City parang Metro Manila na rin, magkakaroon na ng naparaming mga flying over. Walang ilog pero napakaraming tulay kasi nga for security purposes. Sobrang dami na kasi ng tao ng Davao City. I mean, hindi sobra pero marami na. So dapat nang lagyan ng ano to, mga overpass. Kaya no, di ba, yung mga tumatawid nakita niyo doon sa may Iniche Buhangin. Green fields. May mga baka pa. Ang galing. Yan na tingnan no. Mamay Road. Pero Alyong pala siya ngayon. Kung nabili imong wallet at imong buhaton, sa imong buhaton kung nabili imong wallet parang din. Kung nabili dito sa imong buhaton, kung munaog ka, tayo mabalik o budol sa nalang ka. White pang masakay. Iya di mo. May lang na. 100 pesos ra. Oh, asa na niya haday? Nga goy. Mga agoy yun. Pwede ra ganitong bayad. Tawagan Ah, yung tama. ano. Ah, tama yung mag-juice pag mo dito. Tawagan yung ano anak mo nga kuan, padung mo ka. Ay mong kuan napitin. Ay, hindi mo pat ko. Maulit ko dali. Magkonduktor sa assistant ko yun. Nagkonduktor. Thank you for visiting Davao. Ayaw kalimot ko niya. Ayaw og drive kung nakainom. Nice. No? Galing ng mga paalala dito sa Davao. Talagang hindi nagkulang. No? Ganyan kamahal na mga Duterte, ang mga Davaoenyo. Yung mga law-abiding citizen ha. Ito yung mga pasaway. Nako. Ayaw nila yan sa mga pasaway. Yan. Syudad ni Esperanza. Pag-ibig. McDonald ulit. Meron tong ano dito, bakanting lote dati. Hindi ba siya ganun kabakanting lote pero unti-unti na siyang pinamahayan, marami. Parang, hindi naman sabing squatter din. Greenfield. Parang Greenfield area. Greenfield subdivision. Tama ba? Sige lang, never mind. Kasaganaan, mutual homes. Basta yung area na yun dati, parang ano siya, parang kalahiban ng mga damuhan. Tapos may mga wetland na rin, no? May mga, basta ano, may mga tubig. Parang pwede nga may buhaya yun. Doon sa area na yun. No? Pero, hindi ko alam kung andun pa rin yun ngayon. Parang ano yun eh. Ang mga bahay kasi na pinagtatayo ron ay mga ano lang, mga maliliit lang. Yan. Police Regional Office 11, Camp Sergeant, ano yan. Katitipan, no? Delicious Cafe. Bago ulit, no? Daming coffee shop. Indoor shooting range. Okay. Airport, Davao Airport view. Yan, airport na tayo.
Yan, Santa Lucia Mall. Tagal magbukas nito, no? Kailan pa kaya? Parang gusto ko na ulit mamasyal dyan, no? Para panibagong ano naman. Mall, pupuntahan natin. Baby, I love you. Ayan, bagong establishment ulit. Jose Maria College. Sana'y malaman mo. So, yan yung tinutukoy ko na sana ay lagyan din doon sa may college na San Ignacio College of San Ignacio ba yun? Yung sa may Diversion Road likod ng Pedrillo Vista, kasi napakadikado Agom. para sa mga bata, estudyante, tatawid. Gaya nyo, no, yung pedestrian lanes tinakpan na siya, bawal lang tumawid kasi meron na doon, no, sa taas. Nice one. So yung nag-comment naman na sana daw lagyan ng bubong, parang sa akin oo, sana, no. Pero kung hindi naman lagyan na, okay na yan. Thankful na lang tayo kay thankful na lang tayo sa Kingdom of Jesus Christ na kahit na paano ay binigyan nila tayo ng tulay dito. Walang toll fee. Eagle, Chowking, di ba? Bago ulit. Siyempre Chowking kasi customer yan condominium, hotel, tapos meron din silang eskwelahan, LPU Davao or Lyceum of the Philippines University, Davao City branch. Panigurado maraming mag-check-in, maraming bibili sa mga condo unit dyan kasi ipapa-Airbnb kasi malapit sa airport, no? Maraming mga taga-airport na pagkalabas ng airport may matutuluyan ka agad, may matutulugan ang buong pamilya, maiwanan ng mga gamit, tapos yan, biyahe papuntang downtown area. Ito nga pala, Vista Verde, tama ba? Shout out mga taga Vista Verde. Si King Cobra, parang taga rito yun. King Cobra, shout out. Panakan relocation. O nga pala, marami ng mga nagsilipatan ng mga bodega dito sa area na to sa Buhangin. Diversion Road. Yung dating mga bodega kasi warehouses ay makikita doon sa may bandang Yangorin, Agdao, Boulevard. Ngayon andito na sa nilipat na, nag-relocate sa Diversion Road, which is very good, no? Maganda yun kasi iiwas traffic kasi syempre may mga panin sila, may mga container van, no? Kaya labas pasok sa mga nila, at least hindi masyadong nakakaabala sa mga motorista. Gasoline station, boss, ha? Ready po? Oh, dre lang, di po. Ayun, so we're done. We're here. Welcome home. Welcome home. Malagay ang pagdating sa ating destination, Panakan, Davao City. Thank you for watching and I have to say bye-bye and ingat sa kayong lahat.